Ano ang Islam? Sino ang Muslim? Sino si Allah? At ano ang batas at mga ipinagbabawal sa Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po muli si Legendary, ang magbibigay linaw sa mga usaping pangrelihiyon at upang mamulat ang tao sa katotohanan. At sa vlog na ito, bibigyan natin ng mas malawak na pag-unawa ang Islam. Tatalakayin natin kung ano ang Islam, sino ang Muslim, sino si Allah, at ano ang mga batas at ipinagbabawal sa Islam. Magbabahagi rin tayo ng mga talata mula sa Quran at hadith para mas malinaw ang bawat aspeto. Part 1. Ano ang Islam? Ang Islam ay relihiyon ng pagsuko sa kalooban ng Allah upang makamit ang kapayapaan. Isa itong kumpletong paraan ng pamumuhay na naglalaman ng mga patnubay para sa espiritual, personal at pampublikong aspeto ng buhay. Sinabi ni Allah sa Quran, katotohanang ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. Surah Ali Imran 3 verse 19. Paliwanag, ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, mula kay Adam hanggang kay Muhammad, peace be upon them, ay Islam, pagsuko sa Allah. Ang kanilang pangunahing mensahe ay sambahin ang nag-iisang Diyos at sundin ang kanyang mga patakaran. Part 2. Sino ang Muslim? Ang Muslim ay isang tao na tinanggap ang Islam at sumusunod sa mga utos ng Allah at sa halimbawa ng propeta, Muhammad, peace be upon him. Sinabi ni Allah sa Quran, at sino man ang magpasakop ng kanyang sarili sa Allah habang siya ay gumagawa ng kabutihan, tunay ngang siya ay nasa matibay na hawakan. Surah Luqman 31 verse 22. Kwento mula sa hadith, ang propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsabi, ang Muslim ay yaong ang ibang tao ay ligtas mula sa kanyang dila at mga kamay. Ipinahayag sa Sahih al-Bukhari. Paliwanag, ang pagiging Muslim ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, kundi pati na rin sa paggawa ng mabuti at hindi pananakit sa iba. Part 3. Sino si Allah? Si Allah ang tanging Diyos. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, walang kapantay at walang katulad. Sinabi ni Allah sa Surah Al-Ikhlas, sabihin, siya ang Allah ang nag-iisa. Ang Allah ang walang hangganang sandigan. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak, at walang makakatulad sa kanya. Surah Al-Ikhlas 112 verse 1-4. Paliwanag, ang talatang ito ay nagpapaliwanag ng mga pangunahing katangian ni Allah. Siya ang nag-iisang Diyos, walang kapantay, at siya ang dapat sambahin. Part 4. Ano ang mga batas sa Islam? Ang Islam ay may mga patakaran at gabay para sa bawat aspeto ng buhay, kabilang ang pagsamba, personal na ugali, ekonomiya at pamilya. Narito ang ilan sa mahahalagang batas. 1. 5 haligi ng Islam. Ito ang pangunahing gawain na dapat sundin ng bawat Muslim. 2. Shahada. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. 3. Salah. Ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. 4. Zakat. Pagbibigay ng bahagi ng yaman sa nangangailangan. 5. Saum. Ang pag-aayuno tuwing Ramadan. 6. Hajj. Ang paglalakbay sa Makkah minsan sa buhay kung kaya. Hadith. Ang propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsabi, ang Islam ay itinayo sa 5 haligi. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah, ang pagdarasal, ang pagbibigay ng zakat, ang ipag-aayuno sa Ramadan, and yan Hajj. Sahih al-Bukhari Muslim. Part 6. Ano ang 6 na paniniwala, articles of faith, sa Islam? Ang Islam ay hindi lamang tungkol sa mga batas at gawaing pagsamba, kundi may 6 na pangunahing paniniwala na dapat tanggapin ng bawat Muslim. Ito ang tinatawag na articles of faith o iman. 1. Paniniwala kay Allah. Ito ang pangunahing paniniwala na si Allah ang nag-iisang Diyos, walang kapantay at tanging dapat sambahin. Sinabi ni Allah, siya ang Allah ang nag-iisa. Ang Allah ang walang hangganang sandigan. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak, at walang makakatulad sa kanya. Surah Al-Ikhlas 112 verse 1-4. 2. Paniniwala sa mga anghel, malaika. Ang mga anghel ay nilikha ni Allah mula sa liwanag. Sila ay walang kasalanan at sumusunod lamang sa utos ng Allah. Kabilang dito ang Angel Gabriel, na nagdadala ng revelasyon. Angel Israfil, nahihipa ng trumpeta sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah, ang mga anghel ay nilikha upang sundin ang kanyang utos at hindi sila lumalabag sa kanyang ipinag-uutos. Surah At-Tahrim 66 verse 6. 3. Paniniwala sa mga aklat, kitab. Ang mga aklat ng Allah ay ipinahayag sa mga propeta bilang gabay para sa sangkatauhan. Sa kay Moses, Psalms, Zabur kay David, Gospel Injil kay Jesus, Quran kay Muhammad.
Sinabi ni Allah, at kami ay nagpadala sa kanila ng mga aklat bilang patnubay at liwanag. Surah Al-Maidah 5 verse 44. 4. Paniniwala sa mga propeta, Nabi. Ang Allah ay nagpadala ng mga propeta upang magdala ng kanyang mensahe. Ang huling propeta ay si Muhammad, peace be upon him. Sinabi ni Allah, hindi si Muhammad ang ama ng sinuman sa inyo, kundi siya ay sugo ng Allah at ang huli sa mga propeta. Surah Al-Ahzab 33 verse 40. 5. Paniniwala sa araw ng paghuhukom. Ang lahat ng tao ay muling bubuhayin at huhusgahan ayon sa kanilang mga gawa. Ang mabubuti ay papasok sa paraiso at ang masasama ay mapupunta sa impyerno. Sinabi ni Allah, at sinuman ang gumawa ng bigat ng isang atom ng kabutihan, ito ay kanyang makikita. At sino man ang gumawa ng bigat ng isang atom ng kasamaan, ito ay kanyang makikita. Surah Az-Zalzala 99 verse 7-8. 6. Paniniwala sa tadhana, qadr. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Allah. Ang kanyang kaalaman ay saklaw ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sinabi ni Allah, katotohanan ng nilikha namin ang lahat ng bagay ng may takdang sukat. Surah Al-Qamar 54 verse 49. Paliwanag. Ang 6 na paniniwala ay ang pundasyon ng pananampalataya ng isang Muslim. Ang pag-unawa at pagtanggap sa mga ito ay nagbibigay ng tamang pananaw sa ating layunin sa mundo at sa kahalagahan ng pananampalataya kay Allah. Sinabi ni Allah sa Quran, at sino man ang sumunod sa aking patnubay, sila ay hindi matatakot o malulungkot. Surah Al-Baqarah 2 verse 38. Part 5. Ano ang mga ipinagbabawal sa Islam? Ang Islam ay may malinaw na mga pagbabawal upang mapanatili ang kabanalan, kapayapaan, at kaayusan sa lipunan. 1. Pagsamba sa iba bukod kay Allah, shirk. Ang pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ang pagsamba sa iba bukod kay Allah. Sinabi ni Allah, katotohanang si Allah ay hindi nagpapatawad sa sinumang nagtatambal sa Kanya, ngunit nagpapatawad siya sa iba pa nito sa sinumang Kanyang nais. Surah An-Nisa 4 verse 48. 2. Pag-inom ng alak at paggamit ng droga. Ang mga nakalalasing ay ipinagbabawal dahil nagdudulot ito ng kasamaan sa sarili at lipunan. Sinabi ni Allah, o kayong mga nananampalataya, ang alak sugal mga altar, at palaso ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Kaya't iwasan ninyo ito upang kayo ay magtagumpay. Surah Al-Maidah 5 verse 90. 3. Pagnanakaw, pandaraya at corruption. Ang mga gawaing ito ay mahigpit na ipinagbabawal dahil lumalabag ito sa karapatan ng iba. 4. Zina, pangangalunya. Ipinagbabawal ang anumang sexual na gawain sa labas ng kasal. Sinabi ni Allah, at huwag kayong lumapit sa zina, pangangalunya. Katotohanan ito ay kahalayan at masama. Surah Al-Isra 17 verse 32. Hadith. Ang Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsabi, iwasan ang 7 mapangwasak na kasalanan, shirk, pagkain ng yaman ng ulila, pandaraya, pagtakas mula sa digmaan, at pagbibintang ng pangangalunya. Sahih Al-Bukhari, Muslim. Aking konklusyon. Sa vlog na ito, napag-usapan natin ang mga pangunahing aspeto ng Islam, ang kahulugan nito, ang mga Muslim, si Allah, mga batas, at mga ipinagbabawal. Ang Islam ay isang relihiyon na naglalayong gabayan tayo sa tamang landas para sa kapayapaan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-iwan lamang ng komento. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para maiparating ang mensahe sa iba. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-iwan lamang ng komento. Hanggang sa muling mga kapatid, kaibigan at mga masugid. Kung mga followers, maraming salamat sa inyong pagbibigay oras sa aking video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.